Tinapon ng babae ang kanyang sanggol na anak sa ilog Pasig dahil sa kakaiba nitong itsura. Pero 2 dekadang makalipas ay binalikan siya ng bata. Dala-dala ang isang nakakagulat na sorpresa. Simula nang malaman ng asawa ni Abigail na nagdadalang tao siya, ay bigla na lamang naging iba ang pakikitungo ng lalaki sa kanya. Lagi nitong nirarason na masyado pa silang bata para magkaroon ng isang anak at wala pa silang pera o kakayanan para magpalaki ng isang sanggol. Ano ang gagawin natin, Robert? Nandito na yung bata. Kailangan mo na lang tanggapin na buntis ako at magiging tatay ka na hindi kalaunan. Umagang-umaga ay away na nga ang almusal ng mag-asawang si Abigail at Robert dahil na naman ito sa pinagdadalang tao ng babae. Hindi pa nga tayo handa, Abigail, hindi mo ba maintindihan? Yung trabaho ko, hindi pa nga ako regular. At pagkatapos ng endo, maghanap na naman ako ng panibagong trabaho. Ano ipapakain mo dyan? Maski nga tayo, hirap na tayo makakain tapos magdadagdag ka pa ng isang bungangang papakainin natin. Mag-isip-isip ka nga. Dito tayo sa Pasig nakatira. Napakarumi ng lugar na tinitirhan natin, squatter area. Gusto mo ba talagang magpalaki ng bata dito? Sagot naman ni Robert sa kanya. Bakit mo ako pinakasalan, Robert, kung hindi ka pa pala handang magkaroon ng pamilya? Muli namang pagbalik ng tanong ni Abigail sa kanya. Pinilit ako ng nanay mo May magagawa ba ako? Alam mo naman na simula na laman ng nanay mo na may nangyari na sa atin. Hindi niya na ako tinantanan. Pinilit niya akong pakasalan ka kahit na hindi pa naman tayo handa. 19 anyos pa lang tayo, Abigail. Saan tayo kukuha ng pambayad natin sa ospital kapag nanganak ka na? Bukod sa diaper at gatas, siguradong mahihirapan pa akong makahanap ng trabaho kapag kailangan pa kitang alagaan. Kaya mas maganda na lang dispatchahin mo na yung batang yan para hindi na lumala tong problema natin. Halos mapatras si Abigail sa sinabi ng kanyang asawa. Anong sinasabi mo? Gusto mong ipalaglag natin tong bata? Dahil takot kang maging tatay? Gulat na tanong nito sa kanyang asawa. Oo, ayun nga yung sinasabi ko. Ipalaglag mo na lang yung bata kaysa mahirapan pa tayo. Bukod sa kawawa lang tayo, magiging kawawa lang din yung bata sa buhay na kahihinat na niya dito sa napakagulong lugar natin. Tila ba ay buong-buo na ang desisyon ni Robert. Gusto niya nang ipalaglag ang kanyang anak. Ni kaunting kasiyahan kasi ay wala siyang naramdaman nang malaman niya na nagdadalang tao ang kanyang asawa. Pagsapit nga ng hapon, kusa nang bumili si Robert ng gamot na pampalaglag para ipainom sa kanyang asawa. O ito, inumin mo to. Iniabot ni Robert ang maliit na bote na naglalaman ng pampalaglag. Ano to, Robert? Pagtatakang tanong ni Abigail. Ano pa? Pampalaglag. Para hindi na lumaki yung bata. Maaga pa lang, ipalaglag na natin. Patuloy pa rin ang gulat na nararamdaman ni Abigail. Hindi siya makapaniwala na ganito kaseryoso si Robert sa sinabi niya sa kanilang pagtatalo noong umaga. Gagawin ba talaga natin to, Robert? Hindi ba natin to pagsisisihan? Nanginginig ang mga labi ni Abigail habang kinakausap ang kanyang asawa. Tumingin naman ng seryoso sa kanya si Robert. Oo, siguradong ipagpapasalamat pa natin to pagdating ng araw. Magkakaroon naman tayo ng anak Paghanda na tayo at kapag okay na ang lahat. Pangako ni Robert sa kanyang misis. Kaya naman kinalaunan ay ininom na rin ni Abigail ang gamot na pampalaglag. Ang sabi sa akin ng nakausap ko tungkol dyan, malakas daw yung gamot na yan. Maya-maya lang ay e-epekto na rin yan. Siguradong mawawala yung pagkakakapit ng bata sa matres mo. Patuloy pang pagpapaliwanag ni Robert habang kinakabahan naman si Abigail sa kanilang ginagawa. Kinagabihan nga, tila ba ume-epekto na ang gamot. Labis na pananakit ang naramdaman ni Abigail sa kanyang tiyan. Kaya naman ginising niya ang kanyang asawa. Ang sakit, Robert. Sobrang sakit. Kailangan mo akong itakbo sa ospital. Pagmamakaawa ni Abigail sa kanya. Ano ka ba? Hindi pwede. Baka malaman nila na ininuman natin yan ng pampalaglag yung bata. Baka makulong pa tayo. Haplasan na lang natin. Tiisin mo lang yung sakit. Ganyan talaga yan. Sagot naman ni Robert sa kanyang asawa. Ang sakit na, Robert. Ang sakit na.
Patuloy na paghihinagpis ni Abigail. Tumagal ng 30 minuto ang sakit na kanyang nararamdaman at doon ay naramdaman niya na dinugo ang kanyang salawal. Ngunit, kaunting dugo lamang ang tumulo at tumigil rin naman ito. Ano yun? Bakit kaunting dugo lang? Ganun lang ba kalait yung bata sa sinapupunan ko? Pagtatakang tanong ni Abigail. Hindi rin naman makapaniwala si Robert sa kanyang nakita. Siguro niligtas ng Diyos yung anak natin. Ayaw niyang ipalaglag natin yung bata. Tila ba biglang nagbago ang ihip ng hangin at ngayon ay nagsisisi na sila sa kanilang ginawa. Sabi ko naman kasi sa iyo, Robert, dapat hindi natin pinalaglag, dapat hindi natin sinubukan. Magagalit yung Diyos sa atin. Natatakot na wika ni Abigail. Sige, ipagpapatuloy natin yung pagbubuntis mo. Kung totoong gawa nga ito ng Diyos, kailangan nating ingatan at alagaan yung bata. Sa isang iglap lamang ay nagbago na nga ang kanilang plano. Ngayon ay biglang handa na silang magkaroon ng isang pamilya at magpalaki ng isang anak kahit na anong sitwasyon pa ang kanilang kalagyan. Pero dito pa lang pala magsisimula ang kanilang pagsubok. Sa paglipas kasi ng mga araw na lumalaki ang tiyan ni Abigail, nahihirapan na rin si Robert na makahanap ng panibagong trabaho. Dulot na natapos na at naendo na siya sa isang trabaho na pinasukan niya. Bukod pa dito, napagdesisyonan din nila na hindi magpa-check up dahil iniisip nila na kung sakaling matignan ng doktor ang kalagayan ng bata sa sinapupunan ni Abigail ay baka malaman ng mga ito na sinubukan nilang ipalaglag ang bata. Bukod pa ron, sa ganitong paraan din ay mas makatitipid sila sa kanilang mga gastusin. Ilang beses pa ngang nagdalawang isip ang mag-asawa kung gusto pa nilang ipagpatuloy ang pagbubuntis ni Abigail. Paiba-iba kasi ang takbo ng kanilang utak. Dulot na rin sa kanilang kalagayan. Ngunit kahit na anong gawin nila ay hindi na nila pwedeng ipalaglag pa ang bata sa tiyan ni Abigail dahil masyado nang malaki ang bata at wala nang gamot ang e-epekto pa para mamatay ito. Pero isang linggo bago ang pagpapanganak ni Abigail, isang nakalulungkot na balita ang kanyang natanggap. Namatay ang tatay niya habang ito ay nagtatrabaho sa construction site. Nabagsakan ito ng isang mabigat na equipment na mabilis niya namang ikinamatay. Labis ang pagluluksa ng babae na maaaring naapektuhan na rin ang kalungkutan niya ng sanggol na kanyang pinagbubuntis. Sa araw ng burol ng tatay niya ay muli niyang nakausap ang kanyang pamilya. Abigail, kumusta ka na? Hindi mo naman nabalita sa amin na nagdadalang tao ka pala. Agad na wika ng nanay niyang si Rose sa kanya. Hinawakan naman ni Abigail ang kanyang tiyan. Oo nga po, May. Hindi lang po ako makabuelo na sabihin sa inyo na buntis po ako. Sagot naman ni Abigail, pero sa totoo niyan, hindi na kasi alam kung ipapalaglag niya ba ang bata. At sa ilang beses siyang nagdalawang isip, natatakot siya na baka pag sinabi niya sa mga magulang niya na nagdadalang tao siya, ay mahirapan na siyang gumawa ng rason na ipalaglag pa ito. Labis ang pagluluksa ng buong pamilya nila Abigail sa pagkamatay ng kanyang tatay. Paano na kami ngayon, anak? Alam mo naman na yung papa mo lang yung bumubuhay sa pamilya namin simula yung umalis ka. At hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para mapaaral pa yung iba pang mga batang kapatid. Bakit pa kasi sa tatay mo ito nangyari? Bakit pa ito kailangan mangyari sa kanya? Pag-iinagpis ni Rose sa kanyang anak na si Abigail. Samantala ay taimtim lang naman na nakikinig sa kanya si Abigail habang napakasakit din sa kanyang kalooban ang biglaang pagkamatay ng kanyang tatay. Wala siyang maisip na kahit na anong paraan para matulungan ng nanay niya dahil maging ang buhay nila ni Robert ay napakahirap din. Tanging pakikiramay lamang sa kanyang nanay ang kaya niyang gawin sa ganitong napakahirap na pagkakataon at sandali. Ilang araw pa nga ang makalipas, sa saktong libing ng tatay niya, ay yun din naman ang araw kung kailan manganganak na si Abigail. Habang naglalakad sila papunta sa sementeryo ay biglang nanakit at naghilab ang kanyang tiyan na nagdulot para mabilis siyang itakbo sa hospital. Nagkagulo ang mga bisita na mabilis namang tumawag ng ambulansya. Sa hospital ay tumagal ng halos 12 oras ang kanyang labor na kung saan hindi na nga siya nakapagpaalam pa ng maayos sa yumao niyang tatay. Hindi niya na nakita itong ilibing. Ngunit hindi ito ang pinakamasakit para sa araw na iyon dahil pagkalabas ng sanggol, maging ang mga doktor ay nagulat.
Sobrang na-deform ang mukha ng bata na halos hindi na nga ito mukhang tao. Napakalaki ng mata ng sanggol. Hindi rin pantay ang noon nito. Halos hindi rin ito makahinga dahil sa maliit na buta sa kanyang ilong. At hindi nga ito makagawa ng tunog dahil sa kanyang napakahirap na sitwasyon. Sino yan? Sino yan? Hindi ko yung anak! Wika ni Abigail nang makita niya ang itsura ng kanyang anak. Mrs., anak niyo po ito. At hindi pa po namin alam kung anong kondisyon ng meron siya. Pero malaki po ang tsansa na nangyari ito sa bata dahil sa kung anong gamot ang ininom niyo ay nagbubuntis pa po kayo. Mrs., tumingin ng diretso at seryoso ang doktor sa kanya. Matagal na po ako sa profesyong to. Huwag na po tayong magbulahan dito. Sinubukan niyo po bang ipalaglag yung bata? Diretsong tanong ng doktor. Ngunit itinanggi ni Abigail ang paratang ng doktor sa kanya. Bakit ko naman gagawin yun, Dok? Bakit niyo ako pinaparatangan ng ganyan? Hindi ko magagawa yun sa sarili kong anak. Pagsisinungaling ni Abigail at wala ngang tsansa na sasabihin niya ang totoo sa harap ng mga doktor na ito. Alam niya kasi at natatakot siya na kung sakali mang malaman ng mga taong ito ang katotohanan ay baka makulong silang mag-asawa na lalo lamang magpapahirap sa kanilang sitwasyon. Hindi naman po namin kayo pinagbibintangan, Mrs. Pero ayun lang po ang natatanging dahilan kung bakit magkakaganito yung anak ninyo. Hindi po namin ito pwedeng ituring na genetic disorder. Parang sinadya pong mangyari yung ganito sa itsura ng anak ninyo. Mabuti na nga lang po at hindi naapektuhan ng utak niya. Kaya naman sa kanyang paglaki ay maayos siyang makakapag-function. Makakapaglakad pa rin siya kahit papaano. Pero ibang-iba ang itsura niya kumpara sa mga batang katulad niya. Patuloy na pagpapaliwanag ng doktor na may seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Dok, ayaw ko niyan. Huwag niyong ibigay sa akin yung batang yan. Hindi ko yun kayang palakihin. Pandidiri naman ni Abigail sa sarili niyang anak. Gulat na gulat ang doktor sa sinabi nito. Anak mo to, Abigail. Wika ng doktor habang buhat-buhat ang bata. Kahit na ano pang itsura nito, anak mo pa rin to. Kailangan mong tanggapin. Ngunit kahit na anong pagpupumilit ng doktor, tila ba hindi kaya ng damdamin ni Abigail na isiping ganito ang itsura ng kanyang anak. Kinabukasan nga, nang ma-discharge ang babae, nagkaroon ng masinsinang pag-uusap si Robert at Abigail. Anong gagawin natin dyan ngayon, Abigail? Hindi tayo pwedeng magpalaki ng halimaw. Saan nito na para bang hindi tao at hindi nila anak ang kanilang pinag-uusapan? May naisip akong paraan. Sinimulan naman na natin gumawa ng masama. Magsama na lang tayo sa impyerno. Saad ni Abigail. Napakunot naman ang noo ni Robert. Anong naiisip mong paraan? Anong ibig mong sabihin? Robert, itatapon natin sa ilog yung anak natin. Bahala na kung anong mangyari sa kanya. Tama ka nga, magiging kaawa-awa lang tong bata kapag pinalaki pa natin. Bukod sa hirap na nga tayo. Kamamatay lang ni Papa, siguradong aasahan ako ni Mama. Siguradong kakailanganin ko magtrabaho para mapaaral yung mga kapatid ko. Seryosong saad ni Abigail. Hindi na nga rin tumagal ang kanilang pag-uusap at pinagplanuhan na nila ang kanilang gagawin. Kinagabihan noong araw na iyon, sinigurado muna nilang walang nakakakita sa kanilang tao. Handa ka na ba? Wika ni Robert habang buhat-buhat ang bata na inilagay nila sa isang karton. Pinipigilan naman ni Abigail ang kanyang pagluha. Hindi siya makapaniwala na kaya nilang gawin ito sa isang musmos na bata. Sige Robert, ito lang ang natatanging paraan para mailigtas yung buhay natin. At sana magkaroon ng magandang kapalaran tong bata na to. Sagot ng babae. Abigail, walang naghihintay na magandang kapalaran para sa batang ito. Itatapon natin siya sa ilog. Malaki ang tsansa na makita na lang siya ng mga taong patay na. Seryosong sagot naman sa kanya ng kanyang asawa. Pero malakas ang kutob ni Abigail na hindi ganoon ang mangyayari sa kanyang anak. Hindi niya may paliwanag pero alam niya ni hindi ito mamamatay pagkatapos nilang itapon sa ilog. Hindi nga rin nagtagal ay naitapon na nila sa ilog ang kawawang bata. Pinagpa sa Diyos na lamang nila ang magiging kapalaran ng kaawa-awang bata na hindi nga man lang nila nabigyan ng pangalan. Patuloy ang paghikbi at pag-iyak ng bata habang inaanod siya sa ilog.
Isang araw nga bago itapon ng mag-asawang si Robert at Abigail ang sanggol, sa kanilang syudad rin ay merong banyagang milyonaryo kasama ang kanyang asawa na pansamantalang nanunuluyan sa hotel sa syudad ng Pasig. Nasa Pasig sila para sa isang business meeting sa isa sa mga kliyente nila dito. Ngunit hindi lamang ito ang kanilang pinunta. Gusto rin kasi nilang makakilala ng mga batang mahihirap sa lugar na pwede nilang ampunin. Dahil matagal na nilang sinubukan ng magkaanak, ngunit hindi sila biniyayaan. Honey, I've been thinking a lot about what we talked about last week. About adopting a child from the slums in the Philippines. Wika ng milyonaryong si Devin sa kanyang Pilipinang asawa. Yes, honey, I've been thinking about it too. It's such a big decision but I can shake the feeling that it's the right thing for us to do. Sagot naman ni Meryl. Please trust in the process, honey. I know that it won't be easy but I believe we have so much love to give. And there are so many children out there who need it desperately. Talaga namang porsigido na sila na makahanap ng bata na kanilang aampunin at ituturing bilang kanilang totoong anak. Si Meryl nga mismo ang nagsabi sa kanyang asawa na mag-ampon sila ng bata sa Pilipinas dahil alam niya na maraming mga bata dito ang tunay na nangangailangan ng pagmamahal at pagkalinga ng isang magulang. Bilang isa siyang Pinay, nakagisnan niya ang mga kahirapan dito sa bansang Pilipinas. At ngayon na may oportunidad siyang baguhin ang buhay ng isang bata, handa niya na itong tahakin kasama ang mapagmahal niyang asawa na si Devin. 10 taon nang kasal si Devin at si Meryl at ngayon ay nasa 35 taong gulang na sila. Lubos na silang nananabik na kumpletuhin na ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang anak. Matagal na naman na nilang tinanggap na baog ang babaeng si Meryl pero hindi pa rin naman ito nagdulot para matapos ang kanilang pagmamahalan na puno ng kasiyahan at pagkalinga sa isa't isa. Pero wala silang kamalay-malay na mayroon palang pinaplano ang tadhana para sa mag-asawang ito na siyang magiging daan para magkaroon ng panibagong pagkakataon ang isang batang kaluluwa na naliligaw at inaanod sa ilog ng Pasig. Matapos ang naging meeting ng lalaking si Devin sa kanyang mga business associate sa Pasig City, napagdesisyonan niya at ng kanyang asawa na kumain muna sa restaurant upang sa gayon ay matikman din ng banyaga ang masasarap na potahe na pwede nilang makain sa lugar na ito. Honey, how do you like the food here? Do you find it tasty? Tanong ni Meryl sa asawa niyang si Devin. Yes, of course. Philippines never fail to amaze me, especially for the delicious food and delicacy here in your country. I love this kind of stuff. This is the things that makes me happy. Malugod naman na sagot ni Devin sa kanyang asawa. Maya-maya pa ay napag-usapan na nga nila ang tungkol sa pag-aampon ng bata. By the way, honey, what's our next step? Should we reach out to one of those organizations and start the process? About adopting our child? Pagtatanong ng babae. I think that sounds like a good plan. But first, let's do some research. Maybe schedule a meeting with one of them and take it from there. Sagot naman ni Devin habang patuloy ang pagnguya niya sa paborito niyang adobo na lagi niyang kinakain sa tuwing nabibisita siya sa Pilipinas. Ngunit hindi pala matutuloy ang kanilang mga plano dahil tadhana na mismo ang magbibigay sa kanila ng biyaya na matagal na nilang inaasam-asam. Pagsapit ng gabi ay napagdesisyon na ng lumabas ng mag-asawa. Hanggang sa biglang magbigay ng suggestion si Devin. You know, honey, I was reading in the internet about the efforts to clean up the Pasig River recently. It's amazing how much progress they've made over the years. You know what? Let's take a tour. Let's visit the river here in Pasig. I wanna see personally how clean it is compared to the last time that I've been here. Pag-aya ni Devin na pumunta sa Ilog Pasig kasama ang kanyang asawa. Nang makarating nga sila sa gilid ng Ilog Pasig, doon nila natanaw na napakaraming mga basura na nga ang tuluyang nalinis ng gobyerno. Muling naaalala naman ni Meryl ang mga sandali
na dito sila naglalaro ng kanyang mga kababata noong mga panahon na nag-aaral pa lamang siya sa elementarya. You know, honey, I remember when we used to play together here with my friends. At that time, the river was so polluted. It's really hard to believe that it's getting better now. Muli namang pag-alala ng babae sa kanyang nakaraan. Hinawakan ng mahigpit ni Devin ang kanyang kamay bilang pagpapakita ng kanyang pagmamahal at importansya sa kanyang asawa. Pero habang pinagmamasdan nila ang unti-unti nang lumilinis na ilog Pasig, ay may pumukaw sa kanilang atensyon. Isang mahinang tunog na malayo man pero alam nila na hindi ito karaniwan. Hey, wait! Do you hear that sound, honey? Pagtatakang tanong ni Devin nang marinig niya ang isang iyak na nagmumula sa malayo. It's impossible. Why is that sound coming from the river? Don't tell me that there's someone who threw their own child in the river. Sagot naman ni Meryl na napuno nga ng pag-aalala ang ekspresyon ng kanyang muka. Mabilis na naglakad ang dalawa. Napilit na sinusundan kung saan ba nagmumula ang tunog na iyon hanggang sa makarating sila sa isang madamong parte sa gilid ng ilog. Walang masyadong tao sa lugar na iyon pero maputik at may kakunting mga basura silang nakita. Hanggang sa isa sa mga basura na iyon ay merong isang karton na pinagmumula ng tunog. Isang iyak na nagmumula sa sanggol. Mabaho man ang parte na ito ng ilog, ngunit naglakas loob si Devin. Nalapitan ng tunog. At doon nga ay nakita niya sa loob ng karton ang isang umiiyak na sanggol. Basang-basa ito at mukhang nanghihina na. Kaya naman mabilis niya itong iniangat. Hindi niya na nga pinansin kung ano ang itsura ng sanggol. Ang mahalaga ngayon ay mailigtas niya ang bata. Honey, this is a child. Why would someone throw their own child in the river? Nalilito at nag-aalalang tanong ni Devin habang pilit na pinapatahan ng pag-iyak ng bata. I don't know, Devin. But they're out of their mind if they can do such things. Let's report it to the authorities. We need to know who are the parents of this child. We need to give her justice. Wika ni Meryl na naglalakad na nga para pumunta sa kanilang kotse at magmaneho sa pinakamalapit na police station. But wait, isn't this what we want? Right? We flew here in the Philippines to adopt a child in need. Perhaps this is fate's plan for us. Halos mangiyak-ngiyak nga si Devin habang sinasabi na maaaring tinadhanang makita nila ang batang ito para sila ang magsilbing magulang ng bata at maibigay ang pagmamahal na kinakailangan nito. Nagkaroon ng saglitang pag-uusap ang dalawa bago nila mapagplanuhan na uuwi sila kasama ang bata papunta sa United Kingdom upang doon ay palakihin nila ito at bigyan ng maalwang buhay. Nahirapan man sila sa dokumento pero hindi nga rin nagtagal matapos ang isang linggo ay nakauwi sila ng United Kingdom na ngayon ay kasama na ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Samantala para naman sa mag-asawang si Robert at Abigail ay kabaliktaran ng kanilang inaasahan, hindi nga naging maganda ang takbo ng kanilang kapalaran. Matapos kasi ang pagkamatay ng tatay ni Abigail, napilitan siyang magtrabaho para matulungan ng kanyang nanay sa pagpapaaral sa kanyang mga nakababatang kapatid. Samantala, hindi naman na rin nagkaroon ng panibagong trabaho si Robert at tuluyan pa nga itong nalulong sa bisyo. Napabarkada ang lalaki at kinalimutan na nga nito ang responsibilidad na meron siya para kay Abigail. Hindi naman matanggap ng mga magulang ni Abigail ang ginawa niya nang malaman nila na tinapon ni Abigail ang sarili nitong anak sa ilog. Hindi ka ba natatakot sa kung ano ang pwedeng mangyaring kamalasan sa iyo sa ginawa mo? Siguradong mabubulok ka sa impyerno. Sigurado yun, Abigail. Paano mo nagawang patayin ang sarili mong anak? Pag-hysterical ng nanay niya. Nanahimik lamang si Abigail. Hindi alam kung paano niya ipagtatanggol ang kanyang desisyon. Hindi mo kasi nakita yung mukha ng bata mo eh. Kung lalaki yung batang yun, mas lalo lang siyang mahihirapan. Kawawa lang siya at bukod pa dun, ayoko na lang ding lumaki siya sa pamilya na hindi naman siya magagawang mahalin ng buo. Wala rin kwenta yung tatay niya. Hindi ako nagsisisi sa ginawa kong desisyon. Tama lang yun. Anong tama, Abigail?
Tama na pinatay mo siya? Ayun ba yung gusto mong sabihin? Kung nabubuhay lang yung tatay mo, siguradong galit na galit din siya sa'yo ngayon sa ginawa mo. Sana mapatawad ka ng Diyos. Sana lang talaga. Pero sa paglipas ng mga taon, tila ba hindi pinatawad ng Diyos ang kasalanang ito ni Abigail. Lubha kasing lumala pa ang mga problemang kinakaharap niya sa buhay. Kasal man sila ni Robert, ngunit hindi na sila nagsama sa iisang bubong. Tila ba'y nagkaroon na ng isang malaking lamat at sumpa ang kanilang relasyon simula noong itapon nila ang nag-iisa nilang anak sa Ilog Pasig. Tuluyang nalulong sa bisyo si Robert habang ang babae namang si Abigail ay bumalik sa poder ng nanay niya upang tulungan ito na alagaan at pag-aralin ang kanyang mga kapatid. Araw-araw nagtatrabaho si Abigail para sa kakarampot niyang sahod na lahat nga ng ito ay napupunta lamang sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makapag-ipon o hindi man lang niya nasilayan ang isang magandang buhay. Pero ang mas malala pa dito, ang mga kapatid na pinag-aral niya. Sa maagang edad ay nagkapamilya din. Kaya naman ay para bang napunta lamang sa wala ang kanyang paghihirap. Hindi nakapagtapos ang mga pinaaral niyang kapatid. Pero hindi rin naman ito bumukod ng bahay. Doon sa maliit nilang tahanan, dinala nila ang kanya-kanya nilang mga asawa at bumuo ng pamilya. Ilang mga taon man ang makalipas, pero talaga namang hindi pa rin nalilimutan ni Abigail ang kasalanan na kanyang ginawa. Tila ba ay araw-araw siyang binabangungot nang inaakala niyang patay niya na ngayon na anak. At 15 taon nang makalipas, tuluyan na ring namatay ang kanyang nanay, na talaga namang nagdulot para pagsakluban ng langit at lupa si Abigail. Puro na lang kamalasan yung nangyari sa buhay ko. Ginawa ko naman ang lahat. Nagsusumikap naman ako pero bakit ganito? Bakit sinusumpa ako ng Diyos? Pag-iyak ni Abigail habang nakatingala sa langit sa araw ng libing ng kanyang nanay. Ngunit talaga namang hindi pa natatapos ang kanyang mga paghihirap. 5 taon makalipas, nalaman niya na mayroon siyang cancer. At ito ay breast cancer. Huli na nga nang malaman nila na meron siyang ganitong uri ng sakit. Lumala na ang mga cancer cells at stage 4 na ito. Kaya naman napagdesisyonan na lamang ni Abigail na hindi na magpagamot dahil pareho lang naman ang magiging resulta. Sigurado naman na ang kanyang kamatayan. Tinaningan na lamang siya ng mga doktor nang halos 9 na buwan ang kanyang buhay. Kaya naman sa paglipas ng mga araw, patuloy na humihina ang kanyang katawang laman na hindi niya nga man lang magawa ang mga bagay na gusto niyang gawin. Dahil na rin sa hirap ng kanilang buhay, ay paunting-unting namamatay at nanghihina ang kanyang katawan habang nakahiga siya sa isang masikip na kwarto na gawa sa kahoy. Isang palatandaan ng kanyang mahirap na buhay. Hanggang sa isang araw ay magbabago ang lahat. Bigla kasing may kumatok sa kanilang bahay at nang pagbuksan nito nang nanghihinang si Abigail, laking gulat niya sa kanyang nakita. Isang babae na halos kasing tangkad niya lamang pero nakasuot ng magarbong kasuotan ang bumungad sa kanya. Hello? Ito po ba yung house ni Miss Abigail? Tanong ng babae nang may hindi siguradong ekspresyon sa kanyang muka. Nanghihina man pero nagawang sumagot ni Abigail. Tumango ito at nagsalita. Ako si Abigail. Sino po sila? Magalang niyang tugon sa babae. Mama, ako to. Masayang wika naman ng dalaga sa kanyang harapan. Lubos na nagulumihanan si Abigail. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ng dalagang ito. Ako to, ma. I'm the one you threw in the river 20 years ago. Proud pa na pagkakasabi ng dalaga. Tila ba nakakita ng multo si Abigail. Hindi siya makapaniwala na totoo ang kanyang nakikita. Napakalayo kasi ng itsura ng dalaga sa bata na tinapon nila sa ilog 2 dekada na ang nakararaan. I know, mama, na napakarami niyong tanong sa inyong isipan. But give me a chance to provide some explanation. Sumama po muna kayo sa akin. Pumunta tayo dun sa hotel na tinutuluyan ko ngayon. Handa ko pong ipaliwanag ang lahat sa inyo. Pag-aaya ng dalaga. Hindi man sigurado pero tuluyan ding sumama si Abigail na kung saan ay kinuwento ng babae ang mga nangyari sa kanyang buhay.
matapos niyo po akong itapon sa ilog. Napulot po ako ng mayamang negosyante. Dinala po nila ako sa United Kingdom. Pinaritoke po nila yung mukha ko at pinag-aral po nila ako ng medisina. I want to become a doctor, Mama. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin po naman nila pinagkait sa akin yung katotohanan. Kunento po nila kung saan ako nanggaling, bata pa lamang ako. Pinaintindi po nila yung sitwasyon ko. Kaya bata pa lang po ako. Napatawad ko na po kayo. Saad ng babae. Anong napatawad? Paano mo ako mapapatawad? Napakasama ng ginawa ko sa'yo. Hinayaan kitang mamatay sa ilog. Paano mo nasasabi yan? Hindi nga mapinta ang mukha ni Abigail habang nagugulumihanan sa mga sinasabi ng kanyang anak. Pero buhay ako, Mama. Kung hindi dahil sa ginawa niyo, hindi ko po makikilala si Daddy at Mommy. Napakabuti po nila sa akin. Kaya po natutunan ko rin patawarin po kayo. Bukod pa doon, hindi ko rin naman po naaalala na tinapon niyo po ako sa ilog. Napakabata ko pa po noon kaya sa tingin ko hindi po yun sapat na dahilan para magalit po ako sa inyo. Hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Wika ng babae at nagpakilala siya bilang si Jovelyn. Pagkatapos ng kanyang paliwanag ay niyakap ng mahigpit ni Jovelyn ang kanyang tunay na nanay. Nakapa nito ang payat na pangangatawan ni Abigail. May sakit po kayo? Diretsahang tanong ng dalaga. Malungkot naman na tumango si Abigail. Stage 4 cancer. Malabo nang magamot ako. Saad ng babae. Hindi naman mapigilan ni Jovelyn na tumulo ang kanyang mga luha. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Sasabihin ko po kila Daddy na ipagamot po kayo. Magagawan po natin yun ng paraan. Maganda po yung mga facility doon sa UK. Siguradong gagaling po kayo dun. Pagkukumbinsi ni Jovelyn habang wala namang maisagot sa kanya si Abigail. Hindi pa rin makapaniwala ang babae na ganito kabuti ang anak niya sa kabila ng kasalanan niya dito. Pilit na nilakad ni Abigail at pinroseso ang mga papeles ng nanay niya upang mailipad dito sa United Kingdom at doon magsagawa ng gamutan. Ngunit bago pa nga makompleto ang mga papeles ng babae, tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan. Hindi na nito magawang makatayo at tanging mahihinang salita lamang ang kaya niyang gawin. Maraming salamat, anak. Binalikan mo ko. Sapat na yung pagpapatawad mo bago ako mamatay. Ito na ang mga huling salitang binigkas ng babaeng si Abigail sa kanyang anak na si Jovelyn bago siya tuluyang mawalan ng malay at ilang oras nga lamang ay mamatay. Hindi man nakasama ni Jovelyn nang matagal ang kanyang nanay, ngunit sobrang sikip pa rin sa dibdib nang mamatay ito at sa halip siya pa nga ang nanghingi ng kapatawaran. Pasensya na po kayo, Mama. It took a long time to visit you here in the Philippines. Pasensya na po kayo. Pasensya na po talaga. Wika ng babae habang hinahaplos ang muka at kamay ng kanyang naghihingalong nanay. Pagkatapos ng libing ni Abigail ay sinubukan namang hanapin ni Jovelyn ang kanyang tatay. Ngunit kahit sa libing ng nanay niya ay hindi ito nagpakita. Kaya naman napagdesisyonan niya na lamang na umuwi sa United Kingdom at tapusin na ang kanyang pag-aaral bilang doktor. I want to be a doctor in the Philippines, Daddy. Please support me in my dreams. Saad ng babae sa kanyang tatay na si Devin. Of course, my love. I will support and I will give you everything I have just to fulfill your dreams. Paninigurado naman ni Devin sa kanyang anak. Because of you, Jovelyn, you complete our family. And with your mother, we will do everything we can just to make you happy and live a comfortable life. Trust us with that. Dagdag pa nito bago tuluyang yakapin ang kanyang anak. You've been through a lot, Jovelyn. But remember that we will always here to support you and love you unconditionally. Talaga namang maswerte pa rin si Jovelyn na kahit na wala na ang tunay niyang mga magulang, ay nagkaroon naman siya ng isang mapagkalinga at mapagmahal na pamilya. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang istorya sa susunod pang mga araw.